Madilim na, puno ng usok ang kalsadang dinadaanan niya. Nag-iisa siya sa sasakyan. Ilang beses siyang lumingon sa rearview mirror, pero wala namang kasunod. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik para sa Maynila. Pinaspasan ni Camila ang takbo ng sasakyan niya. Kabado na ang dibdib niya. Kanina pa siya nilalamig. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kakaibang kilabot sa katawan niya. Sa lalim ng pag-iisip, nagulat siya nang biglang sumabog ang kaliwang gulong ng kotse. Shit! Dahil doon, mabilis na umikot ang manibela niya. Kumaskas ang gilid ng sasakyan niya sa bakal na harang. Mas kumalabog ang puso niya. Hinagip ng takot ang buong katawan niya. Bumaba siya agad. Humugot siya ng malalim na hininga habang tinatanaw ang sirasirang gulong. Maya-maya pa bumukas ang headlights ng isang sasakyan sa di kalayuan. Naging alerto siya. Humakbang siya paatras. Hindi niya kilala ang plate number ni wala ring bumabang tao. Pero, dahan-dahang lumapit ang sasakyan. Mabilis na humugot siya ng baril mula sa compartment sa ilalim ng driver's seat. Hindi siya pwedeng magpabaya. "Sino nandyan?" Sigaw niya gamit ang nanginginig na boses. "May problema ba kayo?" Walang sumagot pero agad na bumukas ang pinto. Dalawang lalaki ang bumaba doon. May suot ang mga ito na itim at may takip ang muka. Camila Evangelista. Tanong ng isa. Mababa ang boses nito at malamig. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Pero tila hindi nakinig ang mga ito. Mabilis na tumakbo ang isa papunta sa kanya. Agad na pinaputok niya ang baril. Sumayad ang bala sa balikat ng lalaki, pero hindi ito tumigil. Muli siyang bumaril at tinamaan to sa hita. Anak ng... Nagmura ang isa. Bago bumunot ng baril at nagpaputok din. Dahil doon, sumadsad siya sa damuhan. Dahil tinamaan ang braso niya. Napangiwi siya dahil sa hapdi. Mainit ang dugo na bumalot sa damit niya. Tumayo siya agad bago naglakad pa atras, habang patuloy ang putukan. Sumemplang siya sa putik, pero bumangon siya agad. Tumakbo siya sa kakahuyan, sa gilid ng kalsada. Hindi siya tumigil. Kahit humahabol ang sakit sa katawan, hindi niya hinayaan ang takot na lamunin siya. Patayin niyo na yan. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Mas binilisan niya ang bawat paghakbang. Rumaragasa ang dugo sa braso niya. Malabo na ang paningin niya. Nanghihina ang tuhod niya. Napaupo siya sa ilalim ng puno habang hinahabol ang paghinga. Nanginginig na siya. Hindi niya alam kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Ano to? Anong klaseng gulo to? Kabadong bulong niya sa sarili. Narinig niya ang mga yabag. Malapit na ang mga ito. Pumikit siya at handa nang tanggapin ang kapalaran niya habang nakahawak siya sa sugat. Ngunit agad na putol ang mga yabag. Kasunod ng biglang katahimikan sa paligid. Hanggang sa may humawak sa balikat niya. "Miss, ayos ka lang?" Boses yun ng bata. Agad na napadilat siya at naghihinala na tumingala. 6 na batang nakatingin sa kanya halos magkakamuka. "Dugo yan!" Sabi ng isang batang lalaki. "May sugat siya!" "Kuya, tawagin si Daddy!" Sigaw ng isang batang babae. "Wala si Dad. Ako na lang gagamot." "Hoy, Rami, hindi ka doktor ha? Di magdodoktor-doktoran tayo." Hindi na maintindihan pa ni Camila kung ano na ang mga sinasabi ng mga ito. Tuluyan ang nanlabo ang mga mata niya. At ang sunod na lang na nakita niya puro itim na. Pagdilat niya, malamig na basang bimpo ang nakapatong sa noo niya. Nagising na siya! Boses ng bata yon. Nangunot ang noo niya bago napapikit ulit. Dumagundong ang ulo niya. "Nasaan ako?" Mahinang tanong niya. "Safe ka po.
You're here po sa bahay namin. Tinanggal na isang batang babae ang bimpo. Ako po si Riza. Siya si Rami. Tapos si Mon, si Bren, si Peter at Paul. Nilingon ni Camila ang paligid. Malawak ang lugar at mabango. Naglalakad po kami sa gubat. Nakita ka naming duguan at nakahandusay ka na doon. Kala namin multo ka. Paliwanag ni Riza. Bastos to? Multo agad? Sabat ni Mon. Kami na po bahala sa inyo. Hindi kami masasamang bata. Ani Bren. Pero marami kami. Anim kami. Obvious ba? Tanong ni Paul. Napatawa siya kahit masakit ang sugat. Magkakakambal kayo? 6 tuplets po. Sagot ng mga ito. Grabe, sinong guardian niyo? Si Daddy, pero wala siya ngayon. Nagatid siya ng supply. Ano pangalan ng daddy niyo? Sabay-sabay nang umiti ang mga bata. Enrico Palma. Biglang bumilis ang pintig ng puso niya. Enrico Palma. Hindi siya pwedeng magkamali. Ilang taon na siyang umiiwas sa pangalang yon. Ang lalaking minsan niyang minahal. At iniwang hindi niya alam kung bakit. Miss, ano pangalan mo? Huminga siya ng malalim. Camila. Camila Evangelista. Bago pa man makasagot ang mga bata, malakas ang pagdagundong ng pinto. Yun ang nagpalingon sa kanila ng sabay-sabay. Halos maputulan siya ng hininga nang pumasok doon ang isang lalaki na shirtless. Tumutulo ang tubig ng ulan sa katawan nito. Habang nagfa-flex ang mga muscles nito dahil sa mabigat na buhat nito. Dad! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Nang lumingon ng lalaki, nagtagpo ang mga mata nila. Agad na naramdaman niya ang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang sistema dahil sa tingin na yon. Who is she? Bakit kayo nagpapasok ng taong hindi niyo kilala? Malamig na tanong nito at biglang naging alerto. Dad, she's kind. Sugatan siya kanina kaya tinulungan namin. Sagot ng isa sa mga ito. You don't know who's dangerous and not. Wala ba kayo natutunan sa mga sinasabi ko? Masungit na nito bago kinuha ang towel sa isang gilid. Agad naman niyang tinignan ng mga bata. Napagalitan pa ang mga ito dahil sa kanya. Wala naman akong masamang intensyon. Someone wants to kill me. Iniligtas lang nila ako. Pwede naman ako umalis. Go leave. Huwag mong idamay ang mga anak ko. Agad na nagtaas siya ng kilay sa sinabi nito. Ha? Hindi ko naman sila idadamay. Leave! Singhal nito. Pero Dad, it's dangerous for her. May sugat pa po siya. Ani Riza na may pag-aalala sa tono. Hindi niya alam ngunit nakaramdam siya ng kakaibang haplos sa kanyang puso. She's right po. At malakas ang ulan sa labas. We can help po, Dad, please. Sabay-sabay namang nagpuppy eyes sa mga bata. Naa-amaze naman siya sa kung paanong gumaan ng konti ang aura ng lalaki. Fine, just one night. Malamig na anito. Bago sila tuluyang talikuran. Habang naglalakad ito palayo, hinabol niya ito ng tingin. She doesn't know this guy, but her heart remembered him. Ilang taon na rin ang nakakalipas nang madawit siya sa isang aksidente na naging sanhi para mabura ang kanyang alaala. Ang dahilan kung bakit kilala niya si Enrico Palma ay dahil sa dami ng litrato nito sa kwarto niya. Maging ang mga sulat na naka-address para dito. Maging ang mga nakatagong diary, nandoon ang pangalan nito. Na kung paanong mahal na mahal niya ito noon bago nangyari ang trahedya. Ang totoo, matagal niya itong hinanap para itanong dito kung ano nangyari. Kung bakit natapos ang nakaraan nila, ngunit ang sabi ng lahat naglaho ito na parang bula. Pero yun pala dahil nagkaroon na ng pamilya. But why is he acting like he doesn't know me? Masakit ang ulo niya kinabukasan. Tumatama ang sinag ng araw sa kanyang mga mata. Kaya naman tuluyan siyang bumangon at kinusot ang mga mata.
Lumapit siya sa harap ng bintana para tignan ang paligid. Ngunit ganun na lang ang gulat niya nang makita ang mga taong may malalaking baril na nagbabantay sa bawat sulok. What the? Morning po! Bungad na batis sa kanya ng mga bata na pinangungunahan ni Paul. At may mga bantay sa baba. Sino sila? Nailagay ko ba kayo sa panganib? Malawak na ngumiti naman ang mga ito bago umiling. Ay hindi po. Mga tao po yan ni Daddy. Sagot ni Rami bago iabot sa kanya ang baso ng gatas. Tao? Yes po, our dad is a mafia boss. Agad na nabitawan niya ang baso sa pagkagulat. Yun ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Napaatras si Camila habang pinupulot ang basong nabasag. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Mafia boss? As in, mafia? Mafia? Opo. Sagot ni Mona parang proud pa. Yung may black suit, sunglasses, tas may hawak na rifle. Dagdag ni Peter na may kasama pang sound effect ng baril. Guys, stop scaring her. Sabat ni Riza. Lumapit ito at hinawakan ang braso niya. Pero totoo po hindi kayo in danger. Daddy protects us. Lahat po ng mga yan. Security lang yan. Tinuro nito ang mga lalaki naka-black tactical gear sa labas ng bintana. Hindi sila papayag na may masama mangyari sa kahit sino dito, lalo na sa amin. Pero, mafia siya? Parang ayaw niya pa ring tanggapin. So, si Enrico Palma, isang big-time criminal? Napalingon silang lahat nang bumukas ang pinto. Dumiretso si Enrico sa loob na parang may sarili itong atmosfera ng lamig. Nakasuot ito ngayon ng itim na t-shirt at tactical pants. Halata sa mga ugat sa braso nito ang tensyon, pero nasa mukha pa rin ang kontrol. You're awake. Anito at malamig pa rin ang boses. Oo. Tumayo siya at pilit inirekta ang likod. Kailangan ko na sigurong umalis. You can't. Diretsong sagot ni Enrico, habang sinisiyasat siya mula ulo hanggang paa. Excuse me? Naikuyom niya ang kamao. I don't need protection from you. Well, apparently you do. Last night wasn't an accident. Someone targeted you. Alam ko, pero hindi kita kailangan, kaya ko sarili ko. Talaga? With a bullet wound? Tumakbo ka nga paakyat ng bundok ng duguan? Sumilay ang inis sa mukha niya. You haven't changed. Arrogant ka pa rin. Napangiti si Enrico ngunit walang saya doon. And you're still stubborn. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Hindi niya alam kung ano bang mas nakakabigla. Yung revelation na mafia boss ang ex niya, o yung napakagwapo pa rin nito kahit halatang puyat at galit. Biglang sumabat si Paul. Dad, di pa po siya kumakain ng breakfast. Pwede pa ba kami mag-prepare ng food? Go ahead. Ani Enrico. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sa kitchen. Yay! Sabay-sabay na nagsitakbuhan ng mga bata. Naiwan silang dalawa. Dahil doon, nabalot sila ng katahimikan. Tignan mo nga itong buhay ko ngayon. Bulong ni Camila habang tinuturo ang sugat sa braso. Binaril, muntik pang mamatay tapos ngayon. Nasa hideout ako ng mafia? Sa bahay ng ex ko? Wala bang mas masalimuot dito? Irritableng saad niya. I never thought we'd meet again. Ani Enrico, gamit ang seryosong tono. I thought you were dead. Funny, kasi akala ko iniwan mo na lang ako ng basta sa isang iglap. Napatingin si Enrico sa sahig. Halatang may binubuhat itong mabigat at hindi ito umimik. May tanong ako. Yung mga anak mo, anong apelyido nila? Palma? Why? Wala lang. 6 kids, Enrico. All 9 years old. Let me guess. Wala ang nanay nila. Natahimik ito. You disappeared 10 years ago. Same year na wala ako sa ospital. Stop. Putol ni Enrico. No. Tell me the truth. Are they mine too? Nagtagpo ang mga mata nila.
Walang umiwas. Hindi nakapagsalita ang lalaki. Ngunit ang katahimikan ay parang sagot na rin. Parang nawala ang lakas niya at agad na naupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang noo niya habang tinatalo ng damdamin. Ba't mo sila tinago sa akin? 10 taon ako naghanap sa sarili ko. Nagising ako nang walang alaala, walang pangalan, walang direksyon. Pero ikaw nandito, buhay at may 6 tayong anak? Lumapit si Enrico. Umupo ito sa gilid, pero hindi pa rin siya tinignan. Iniligtas kita sa sarili ko, mundo. Pero hindi ko alam na mawawala ka. Pinahanap kita, Camila. Pati ospital wala kang record. Naisip kong baka pinatay ka na rin nila. Kaya ako sila sinukuan. Who are they? Sino ang gustong pumatay sa akin ngayon? Napatingin si Enrico sa labas ng bintana. The same people who wanted you gone 10 years ago. And now that they know you're alive, they'll finish what they started. Biglang bumukas muli ang pinto. Breakfast time! Sigaw ng mga bata. Bitbit nila ang tray na may itlog, sinangag at hotdog. Para kay Mommy! Mommy? Sabay na tanong nila Camila at Enrico. Kasi, parang siya yung nasa picture ni Daddy sa office. Paliwanag ni Peter. Yung lagi nilalagyan niya ng bulaklak sa gilid. Napanganga siya. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mas matataranta. Bumuntong hininga si Enrico. Great. Good job, guys. Ngumiti si Riza. Come on, Mommy. At doon, tuluyan ang nadurog ang depensa sa puso ni Camila. Tumayo siya mula sa kama. Mabilis niya inayos ang suot na shirt ni Riza. Hindi siya nagpasundo sa kahit sinong damdamin. Hinarap niya ang 6 na batang nakangiti habang bitbit ang tray. Uy, careful kayo baka matapon niyo yan. Aniya, kahit may panginginig pa rin sa kanyang puso. Ako po may gawa ng hotdog. Animon, proud ang tono. Eggs po ako. Sigaw ni Bren. Rice ako, pero nasunog kanina. Tinulungan ako ni Paul. Saad ni Peter sabay ngisi. Umupo siya at tinignan ang mukha ng mga bata. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Bawat isa sa kanila may bahagi ng mukha ni Enrico. Ang mata, ilong, panga, kilay, lahat na andon. Kinagat niya ang labi para pigilan ang pag-iyak. Mommy, masarap yan, promise. Ani Riza, habang inaabot sa kanya ang kutsara. Huwag mo akong tawaging Mommy. Dahil doon natigilan ng mga bata. Pero diba kayo nga po yung nasa picture? Tanong ni Rami. Sabay kuha sa lumang photo frame mula sa mesa sa sulok. Nilapitan niya ang frame. Luma na ang litrato, sila ni Enrico. Magkayakap habang nasa beach. May halik siya sa pisngi nito habang nakapikit ang lalaki. Ngumiti siya sa alaala. Tinapik niya ang frame at ibinalik sa mesa. Pero hindi naman ibig sabihin nun, diba? Kayo na agad ang mga anak ko. Hala, ayaw niya na sa amin. Saad ni Paul habang tinutulak si Peter paatras. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagulat lang ako, ang dami niyo kasi. Napatawa si Riza. Oo nga po para kaming Pokemon na sabay-sabay lumabas. Napailing siya at napangiti rin. Nagmana kayo sa tatay niyo, makulit. Lalabas lang po kami muna para makapagpahinga ka. Sabi ni Rami. Lumabas na ang mga bata pero bago sumara ang pinto, lumingon si Riza. Kahit di pa po kayo sure, sana magstay kayo. Nang wala na sila, muling naupo si Camila sa kama. Tumitig siya sa pagkain, pero hindi niya magalaw. Parang may bumabara sa lalamunan niya. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Bumungad sa kanya ang hallway na puno ng kahoy na texture at mamahaling chandelier. Malinis ang paligid. Tahimik ang bawat sulok. Ilang hakbang pa narinig niya ang boses ni Enrico mula sa silid sa dulo ng hallway. Hindi siya kumatok, binuksan niya lang basta ang pinto at nagsalita. Enrico, tumigil ito sa paglalagay ng bala sa baril.
Tumayo ito, mabigat ang ekspresyon. Hindi ka dapat basta-basta lumalabas ng kwarto. Hindi na ako bata. At hindi ikaw ang boss ng katawan ko. Hindi mo alam kung ano ang... Ano? Anong dapat kong malaman? Ang hindi mo sinabi 10 taon ang nakalipas? Pasaway ka pa rin talaga, Camila. Hindi ito galit. Ngunit napansin niya ang pag-iling-iling nito na inirapan niya lang naman. Mahimbing na ang tulog ng mga bata. Kanya-kanyang posisyon sa sala. May nakahiga sa sofa. May nakalatag sa carpet. May nakapatong ang paa sa una ng kapatid. Nasa paanan ni Camila si Paul. Habang yakap ni Riza ang maliit na stuffed toy, na si Pogi, isang pusa na kulay orange. Tahimik ang paligid. Tiktak ng orasan ang maririnig sa silid. Nakasandal siya sa dingding malapit sa pinto. Hawak niya ang baril na binigay ni Enrico, isang Glock 19 na may silencer. Kahit nanginginig pa rin ang sugat niya sa braso, hindi niya ito pinansin. Kumalabog ang pinto sa itaas. Bigla siyang tumayo. Agad siyang lumapit sa sofa at pinatong ang daliri sa labi ni Rami. Shh! Lumabas siya sa sala. Umakyat sa hagdan. Mabilis ang hakbang niya. Dahan-dahan ang bawat yapak. Naririnig niya ang kaluskos sa hallway na papalapit. Binuksan niya ang lock ng safety sa baril at tinutok ito sa direksyon ng ingay. Sa gilid ng hallway sumulpot ang isang anino. Binaril niya ito ng walang pag-aalinlangan. Agad na bumagsak ang lalaki, tumama ang bala sa leeg nito. Lumapit siya para kumpirmahin at lalaki nga ito. Nakaitim, may suot at tactical gear, night vision goggles at may tattoo sa leeg. Leon? Family ang nakalagay doon. Iho di puta. Bulong niya. Bumalik siya sa hagdan pero huli na. May malakas na pagsabog ang sumunod. Pumutok ang likod ng pintuan at dahil doon, umalingaw-ngaw ang alarma. Nagising ang mga bata. Mommy! Sigaw ni Riza. Bumaba si Camila. Tinakpan niya ng katawan ng mga bata habang umaalingaw-ngaw ang putok mula sa likod ng bahay. Dumapa si Mon. They're inside! May malalaking baril! Stay down. Huwag kayong kikilos hanggat di ko sinasabi. Nasaan si Daddy? Tanong ni Bren. Nanginginig na ito. Hinahanap ko rin siya. May sumabog sa bintana sa kanan. Tumilapo ng glass shards. Sumigaw naman si Peter. Mabilis na tumakbo siya at tinapon ang sarili sa ibabaw ng mga bata. Tinakpan niya ang mga ito ng sariling katawan. Rami, get them under the couch now! Tumango naman ang bata. Mabilis na gumapang ito at isa-isa niyang tinulak sa ilalim ng malaking L-shaped couch ang mga kapatid. Sumiksik sila roon habang pinagmamasdan siya. Mabilis na dumapa siya sa sahig. Tinutok ang baril sa bukas na bintana. Nang may lalaking sumilip doon, binaril niya ito. Tumayo siya. Mabilis na sinipa ang baril ng lalaking palayo at pinuntahan ito. Hinila niya ang balaklava. Hindi ito Pinoy, kundi Russian. Ibig sabihin, may alliance sa mga Leons at mga dayuhang kartel. Napamura siya. Sumabog muli ang harapang gate. Shit! Aniya. Rami, kunin mo yung emergency bag sa ilalim ng cabinet, yung nasa note ng daddy mo. Yung red po? Yes! Dalhin mo yung earpiece doon. Tinakbo ni Rami ang kusina habang si Camila dumapa sa mesa at pinutukan ng mga lalaking sumugod mula sa pinto. 3 silang sabay-sabay na pumasok. Isang tinamaan sa dibdib, ang isa sa hita, pero yung isa nakalapit sa kanya. Hinampas siya nito ng rifle. Sumalpok ang likod niya sa pader. Tumilapon ang baril niya. Pero hindi siya nagpadala sa sakit. Sinipa niya ito sa tiyan, sabay suntok sa lalamunan. Nabitawan ng lalaki ang baril kaya sinunggaban niya ito. Pinunit ang strap ng vest at ginamit yun para igapos ang leeg nito. Hinila niya ng mahigpit hanggang mawalan nito ng malay. Kinuha niya ulit ang Glock at sumigaw, Enrico, nasan ka? Biglang bumukas ang trapdoor mula sa kisame. Bumaba mula roon si Enrico gamit ang lubid. Nakasuot ito ng tactical suit at may hawak na 2 baril. Sorry,
Inakyat ko yung sniper's nest. Akala ko mula sa bundok magagaling. Hindi! Pinasok nila tayo! Sumugod si Enrico at bumaril ng 2 kalaban sa may hallway. Nasaan ang mga bata? Nasa ilalim ng couch. Safe pa. Good. Dito tayo sa likod. I-cover mo ko. Tumakbo sila sa direksyon ng kusina. Bumungad sa kanila ang 3 lalaking may shotgun. Drop your... Hindi na natapos sa sasabihin nito. Mabilis na pinaputukan nito ni Enrico sa ulo. Habang siya naman tumalon sa mesa at gumulong. Binaril ang 3 sa dibdib. Bumagsak ang mga katawan kaya kumalat ang dugo sa sahig. Fuck! Wala na bang katapusan to? Hindi pa. Kailangan nating mailayo mga bata. Naglabas ang lalaki ng maliit na tablet mula sa bulsa. Pinindot niya ang ilang buttons. Safe tunnel sa ilalim ng dining area. May escape hatch papunta sa van sa kabilang bundok. Rami knows the way. Ihanda mo sila. Paano ka? I'll hold them off. Teka, Enrico! Ngunit lumabas na ito ng kusina. Sumugod ito sa mga lalaking papasok sa main door. Napuno yun ang pagputok ng baril at sigawan. Huminga siya ng malalim bago tumakbo pabalik sa sala. Yumuko siya at kinalabit ang couch. Kids, come out! Isa-isang gumapang palabas ang 6. Nanginginig habang puno ng luha ang mga mata. Sumunod kayo sa akin. Huwag kayong lalayo. Huwag kayong matakot. Hindi po mamamatay si Daddy, di ba? Tanong ni Peter. Hindi, he's sa Palma. He can handle himself. Tumakbo sila papuntang dining room. Nilagay ni Camila ang kanyang palad sa ilalim ng mesa at pinindot ang maliit na button. Agad namang nagbukas ang sahig. Nakita niya ang pagseryoso na mukha ni Rami. Ako po mauuna. Sigurado ka? Tumango ito. Opo, kaya ko. Pinagapang niya ang 5 pa niyang kapatid, papasok sa tunnel. Mami, ikaw po. Susunod ako. Biglang nagkalabugan sa itaas. May mga lalaking bumababa mula sa bubong. Go! Now! Bumaba ang 6 ng tuloy-tuloy. Nang makalabas na ang huli, agad sinara ni Camila ang hatch. Huminga siya ng malalim, saka siya muling humawak sa baril at tumakbo paakyat sa 2nd floor. Pagkabukas niya ng pintuan ng kwarto ni Enrico, tumambad sa kanya ang 2 lalaki. May hawak silang M4 rifle. Hindi siya nagdalawang isip. Tinutok niya ang Glock sa ulo ng isa at pinutok. Tumalsik ang dugo sa pader. Ang isa bumaril sa kanya pero dumapa siya at gumulong sa sahig. Tinadyakan ang tuhod ng kalaban at bumagsak ito. Itinutok niya ang baril sa mukha nito at pinutok. Nang hina siya, puno na ng dugo ang sahig. Puro amoy na ng pulbura. Amoy kamatayan. Bumaba siya at pinilit makita si Enrico habang tinutunto niya ang sala. Doon, nakita niya ito nakaupo sa tabi ng patay na kalaban. Duguan ang kaliwang balikat, may tama rin sa tagiliran. Pero nakalaban pa rin ito. Tumayo ito at naglakad papunta sa kanya. Gumana ang plano? Oo, nailigtas natin sila. Doon na lumandas ang luha sa pisngi niya. Yun ang importante. Sagot ni Enrico. Tumigil ang van sa gitna ng kagubatan. Walang signal, walang kalsada, isang secret hideout na gawa sa bato at kahoy. Nakatago ito sa ilalim ng bundok malayo sa mga mata ng kaaway. Pagkababa nila agad nagtakbuhan ng mga bata. Kanya-kanyang pwesto. Si Paul umakyat sa maliit na hammock. Si Mon at Peter nagtampisaw sa artificial hot spring. Si Riza at Bren kumakain ng chichirya habang nakatambay sa isang beanbag. Hawak pa rin niya ang braso. Nanatili siya sa loob ng van, nakatitig sa basag na salamin. Pumasok si Enrico at tinapik ang pinto. Kailangan mo magpahinga. Hindi ako pagod. Sinungaling. Umupo ang lalaki sa tabi niya. Kinuha nito ang kamay niya at dahan-dahang hinila. Hindi naman siya tumutol. Ikaw ang nagsabi nun na dapat sumusunod ka sa akin. Kasi mas magaling ako kaysa sa'yo. Mas maaalagaan kita. Pero ikaw din nagsabi sa akin nun, na wag ako basta-basta sumusunod sa lalaking hindi ko kilala. Tama ka naman.
Pero kilala mo na ako ngayon, di ba? Tumingin siya sa mga mata nito. Malalim yon, seryoso at hindi peke. Di pa rin ako sure. Sige, makikilala mo ulit ako kahit araw-araw pa kitang ligawan. Napasinghap siya. Dahil ba sumuntik na silang mamatay, kaya biglang nagbagong ihip ng hangin? Ligawan? Enrico? Wala man lang hi hello after almost 10 years? Totoo rin. Hinawakan nito ang sugat sa kanyang braso. Masakit pa? Hindi na, sanay na. Ba't parang di lang sugat sa balat ang tinutukoy mo? Napatingin siya sa sahig. Hindi niya kayang itago ang bigat sa dibdib. Gusto ko silang yakapin, Enrico. Gusto ko silang tawaging anak ko pero hindi ko sila nakilala habang lumalaki sila. It's not your fault. Pero hindi rin kita kayang patawarin agad. I'm not asking you to. Muli silang natahimik dalawa. Tanging tunog ng hangin sa labas ang bumabasag sa katahimikan. Maya-maya pa tumayo si Enrico at inalalayan sila palabas ng van. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang tinatapakan ng buhangin. May papakita ako. Dinala siya nito sa likod ng hideout, kung saan may isang maliit na glass greenhouse at pinagbuksan siya nito ng pinto. Pagpasok nila bumungad ang mga halaman. Sunflowers, orchids at isang sulok na naroon ng white roses. Wow! Ano to? Tinanim ko yan para sa'yo. Para sa akin? Alam ko hindi ka nababalik, pero hindi ko kaya itapon ng pag-asa. Lumapit siya sa mga white roses. Favorite ko to. Alam ko. Ito lang ako maalala noon tuwing nakikita ko yung white roses. Parang gusto ko umiyak. Kasi naaalala ng puso mo. Humawak si Camila sa bulaklak at pumikit. Alam mo, minsan tinatanong ko sa sarili ko, kung may karapatan pa ba ako sa inyo? Kung makakabawi pa ba ako? Hinawakan ni Enrico ang kanyang bewang mula sa likod. Hindi siya umatras at hindi siya gumalaw. May lugar ka sa puso ko. Wala mang alaala sa isip mo, pero sa katawan at kaluluwa mo, sigurado ako hindi nakalimot yan. Hindi mo ako pinaglaban noon. Pinaglaban kita araw-araw, Camila. Pero nauna akong sumuko sa sarili ko at yun ang pinakamasakit. Bumaling siya at dahil doon nagtagpo ang mga mata nila. Naging malapit yun. Nagkaroon ng tensyon. Hinaplos dito ang pisngi niya. Can I kiss you? Hindi siya sumagot pero hindi rin siya umalis. Marahan siyang hinalikan ni Enrico. Hindi marahas. Parang humihingi ng paumanhin. Parang inaasa matagal nang nawala. Pumikit si Camila at naramdaman niya ang pagiging pamilyar noon. Hindi siya nagkamali. Ito ang halik na matagal nang ginising ng panaginip. Lumalim ang halikan. Hinila siya ni Enrico palapit at niyakap na parang hindi kayang pakawalan. Huminto siya. Wait. Hinaplos ni Enrico ang likod ng ulo niya. Sorry. Hindi okay lang pero may gusto ako malaman. What's that? Ba't di ka nag-asawa kahit alam mong patay na ako? Because I still have faith that you're alive. Dahil ikaw ang mahal ko. Enrico, Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Dahil ang totoo buong buhay ko, ikaw lang ang laman ng plano ko. Hindi kita sinama sa misyon ko. Kaya iniwan kita pero mahal kita sa araw-araw. lumuhod siya at tinignan ng mga halaman. May dapat pa akong balikan sa nakaraan pero gusto ko ng bago. I'll fight for this, Camila. Sa'yo, sa mga bata. Kahit magalit ka, kahit layuan mo ko. Pero hindi ko na kayang layuan ka. At doon nagkatitigan sila at kumiti sa isa't isa. Pagbalik nila sa loob, natagpuan nila ang mga bata na nagkakantahan. Umupo si Camila sa gitna ng mga ito. Umikot agad ang anim sa kanya. Pwede ka na ba naming tawaging mommy? Tanong ni Bren. Tumango siya. Oo naman. Umiyak si Rami at niyakap siya. I love you, mommy.
Nagkatinginan sila ni Enrico bago sabay ang pagngiti sa isa't isa. Bumalik ang init ng samahan nila. At sa wakas, naramdaman ni Camila ang matagal nang nawawalang bahagi ng sarili niya. Lumakas ang ulan sa labas ng hideout. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang loob ng dibdib ni Camila habang nakatitig sa lumang kahon na inilabas ni Paul mula sa attic. Mommy, nakita ko to sa ibabaw ng shelf. May pangalan mo po. Inilapag ni Paul ang kahon sa coffee table na puno ng katahimikan ng paligid. Nilapitan ni Camila ang kahon na may markang confidential. Dahan-dahan niyang binuksan yon. Amoy lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Luma na ang mga sulat. Picture. Isang maliit na box na gawa sa kahoy. Isang larawan ang una niyang hinawakan. Ang larawan nila ni Enrico. Suot ang camouflage uniform. Nakatayo sa harap ng isang helicopter. Napasinghap siya. Hindi dahil sa itsura nila, kundi dahil sa pakiramdam. Lumapit si Enrico. Yan yung last mission natin bago ka mawala. Pero, wala to sa isip ko. Siguro dahil tinatakpan ng trauma. Lahat ng alaalang may kasama sakit, sinasara na isip mo. Defense mechanism. Pagbukas niya ng maliit na kahoy na box, isang locket ang naroon. May pangalan nilang dalawa sa loob. At sa likod, isang balahibo. Hindi basta balahibo. Maliit yun na parang galing sa stuffed toy. Napakapit siya sa dibdib dahil biglang sumakit ang ulo niya. Camila? Wait, ang ingay sandali. Tila nag-flashback ang mga alaala. Bumalik siya sa loob ng isang kwarto. Madilim. Umiiyak ang mga sanggol habang maingay ang mga putok ng baril sa labas. May babae na umiiyak habang nilalagay siya sa isang stretcher. Huwag ka matakot, Camila. I'm here. Save yourself and our babies. Ako nang bahala sa kalaban. Boses ni Enrico yon. Pero sa alaala niya, hindi niya ito sinunod. Umalis siya at iniwan ang mga ito. Natulala siya habang nanginginig. Camila, ano naalala mo? Tanong nito habang inaalalayan siya sa upuan. May iniwan ako mga baby. May mga baby na umiiyak. Ako ang tumakas. Dahil yun ang utos ko. Wala kang kasalanan. Pero kung hindi ko sila iniwan baka. Patay ka na ngayon kung bumalik ka pa. Pero yun nga ang inakala ko. Akala ko napatay ka nila. Kaya nagsisi akong pinatakas kita. But I'm glad they did that. Napapikit si Camila. Pinipigil ang luha ng makita niya ang lalaki. Parang may humihila sa loob ng ulo niya. Mga eksena ayaw niyang panoorin pero pilit bumabalik. Enrico, baka hindi ko kayanin. Bulong niya habang ginukusot ang palad sa noo. Nandito lang ako. Mabilis na tumakbo si Camila pabalik sa hallway ng ospital. Hinihingal siya at nanghihina. Pero hindi siya pwedeng sumuko. Saan ka pupunta? Malademonyong saad ng isang boses bago siya hinatak. Tiwan mo ako, walang niya ka. Kahit gaano na siya kapagod, hindi siya susuko sa kakapalag. Kailangan niyang makatakas. Kailangan niyang balikan ang mag-aama niya. Ang 6 niyang sanggol. Kailangan niya ang mga ito. Buhatin niyo yan. Dalhin kay bossing. Malakas siyang sumigaw ngunit dahil na rin sa sunod-sunod na putukan ng mga baril at mga nagpapanik na tao, walang tumulong sa kanya. Nagkamali kayo ng babaeng kinakalaban. Hahanapin kayo ng asawa ko, hahanapin kayo ng Enrico Palma. Aniya habang nagkukumawala pa rin sa mga ito. Basta na lang siyang inagis sa mga ito papasok sa isang van. Naramdaman niya ang pagdaloy ng dugo sa kanyang hita. Ilang araw pa lang simula ng mga anak siya at hindi pa ganun kalakas ang katawan niya. Ang ingay niyan pare, patahimikin mo. Nang umandar na ang van, patuloy pa rin siya sa pagpupumiglas. Pagpupumiglas na hindi niya tinigilan. Maging upuan ng driver, hindi niya pinakawalan. Nagumpisang gumewang ang sasakyan.
Kahit nanginginig ang tuhod, masakit ang puson, hindi siya tumigil. Putang inahawakan niyo yan. Sigaw ng driver habang biglang kumabig ang manibela. Sumuray ang van at sumalpok sa kanto ng lumang truck na nakapark. Nagsigawan ng mga kalaban. Samantalang sinasamantala naman niya ang pagkakagulo ng mga ito. Hinablot niya ang maliit na flashlight mula sa bulsa ng isa sa mga lalaki. Binasag niya ang bintana gamit yon. Naputol ang paghinga niya. Dumaan ang ulo niya sa bintana at nasugatan ng leeg, pero hindi niya yun pinansin. Lumundag siya palabas ng van. Bumulusok siya sa aspalto, gumulong sa gitna ng daan, lumagapak sa basang simento. Napangiwi siya sa sakit, pero mabilis siyang gumapang papunta sa madamong bahagi ng gilid. Naglakad siya, kahit kinakaladkad ang kaliwang paa. Tumutulo ang dugo sa hita niya, nangingitim na ang gilid ng damit niya. Punong-puno ng luha, mga mata niya nang magising siya. Agad na niyakap siya ni Enrico na hindi pa pala umaalis sa kanyang tabi. Why? What happened? Hindi siya agad nakaimik. Mas nilakasan pa niya ang paghikbi. Tila nilalabas niya lahat ng sakit. Naalala ko na lahat. I'm sorry. Hindi ako nakabalik. I'm sorry kung iniwan ko kayo. Mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Ang tagal na nun. Ang tagal niyang nawala. Ang tagal nitong inakala na patay na siya. Mahigpit siya nitong niyakap. Nararamdaman niya ang pag-iling nito, na tila sinasabi na hindi niya yun kasalanan. You don't have to worry about that anymore. I'm more stronger now. I can protect you now. Hindi na tayo maghihiwalay. Kasama mga anak natin. Lumamig bigla ang simoy ng hangin sa paligid ng hideout. Napatigil si Enrico sa pagyakap kay Camila. Umangat ang ulo nito. Nag-focus ang tingin sa labas ng bintana. Teka, tahimik masyado. Nagsitigil din ang mga bata mula sa sala. Parang naramdaman ng mga ito ang bigat ng tensyon sa paligid. Agad na kinuha ni Rami ang pocket radio. Dad, static po. Nagloloko po ang signal. Tumayo si Enrico. Kinuha nito ang holster sa ilalim ng mesa at agad naglagay ng baril sa likod ng pantalon. Riza, secure mo ang kapatid mo. Paul, activate the lockdown protocol. Sumunod naman ang mga bata. Sumunod din si Camila. Mabilis niyang pinunasan ang luha sa pisngi. Anong meron? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, marahan na hinila siya nito papunta sa hallway. May bantay sa bawat sulok ng hideout. Pero kung may nag-disrupt ng signal natin, ibig sabihin, may nakapasok. Alam nila kung nasan tayo? Posibleng oo. Mula na ma-recover ang alaala mo, gumalaw na rin sila. Hindi to coincidence. Maya-maya, nagkaroon na ng alert. Unauthorized motion detected. Shit! Nakahanap sila ng paraan. Hinatak siya nito patungo sa armory room. Binuksan nito ang secret panel. May mga baril, granada, armor at ilang military grades ang lumabas. Kinuha niya ang isang Glock at bulletproof vest. Tapusin na natin to. Tumango naman ang lalaki. Tinapik ang kanyang pisngi. Tapusin na natin to. Nagsimula na bumuhos ang ulan. Parang senyales yun na paparating na ang gulo. Sa kalayuan may umilaw na headlights. Target spotted. Saad ni Camila habang nakatutok sa sniper rifle. 3 van. 8 kada van, mostly automatic rifles. Tumango si Enrico. Lumabas sa mga kalaban. Mabilis na kumalat ang mga ito sa perimeter. Camila, ready ka na? Tumango siya. Pagkatapos sabay silang nagpaputok. Bumagsak ang 2 tao agad sa unang volley. Contact sa left. Tumakbo siya sa kabilang bahagi ng roof at nagpalit ng pwesto. Sinabayan siya ni Enrico. Tinamaan ng bala ang railing at tumalsik ang metal. Hinila ni Enrico si Camila at nagtago sila sa pader. Pumutok ang granada ilang metro sa harapan nila. Biglang may boses sa radyo na Enrico. Sir, tumakas sa isang grupo. Papasok sa West Wing. Wala na oras. Sila ang target ng West Tunnel. Gusto nilang kunin ng mga bata.
Not happening. Tumakbo si Enrico pababa. Sumunod naman siya, hawak pa rin ng rifle. Nang makarating sila sa West Hallway, may dalawang lalaki na sumira sa access panel. Pinasabog nila ang pader gamit ang C4. Sumulpot siya at pinutukan ang una sa tuhod, kaya agad na bumagsak ito. Tinutok ni Enrico ang baril sa pangalawa at tinamaan to sa balikat. "Clear!" Sigaw niya. Secure the kids. Binuksan ni Enrico ang pintuan ng panic room. Lumapit ang mga bata sa kanila at niyakap sila ng sabay-sabay. "Where's mommy?" tanong ni Paul. "Right here." Niyakap siya nito. "Mommy, natakot kami." "I'm here. Hindi ko kayo pababayaan." Nagtitigan sina Enrico at Camila. Pareho silang hingal pero matatag. Naputol yun na magbukas ang alarm. Senyales yun na umatras ang natirang kalaban. Mission success. Bulong ng tauhan mula sa radyo. Cleanup initiated. Napaluhod siya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa galit. Hindi sila titigil, Enrico. Hanggat may buhay pa sa kanila, babalik at babalik sila. Tama ka. Tatapusin natin to pero hindi dito. "Lilipat tayo?" tanong ni Riza. Temporarily. Kailangan nating alisin ang mga bakas. Ano ibig mo sabihin? Sunugin natin ang hideout na to. Natahimik ang paligid pero agad naman siyang tumayo. Lilipad tayo. Mamaya madaling araw sa isla. Walang makakasunod dun. Nagpakawala siya ng buntong hininga bago tumingala. Bumubuhos pa rin ang ulan. Muling tumapak si Enrico sa buhangin ng Isla Cielo matapos ang 5 taon. Pumapit sa suot niyang bota ang basang putik. Habang binubuhat niya si Mon, tulog na tulog ito sa balikat niya. Sumunod si Camila, hawak ang bag ng mga bata. Nagtilian ang mga kambal habang tumatakbo papasok sa tulugan. Pagkarating nila sa bahay. Ang bahay na yon, sa gitna ng isla, ay gawa sa kahoy at bato. Tinayo ito ni Enrico para sa mga araw na kailangan magtago. "Home sweet hideout," sabi ni Camila habang inililibot ang mata sa paligid. Pinatay ng lalaki ang power generator para masigurong walang signal and tracker ng kalaban. Lumapit siya sa front porch at pinagmasdan ng silahis ng buwan sa dagat. Lumapit naman ang babae sa likod niya. "Gusto mong lumangoy?" Ngayong gabi? Para mawala ang amoy ng pulbura sa balat natin. O sige. Ikaw muna bahala sa mga bata. Mahimbing na ang tulog ng 6 na yon, lalo na si Mon. Nagtungo sila sa dalampasigan. Tinanggal ni Camila ang overshirt. Tumakbo palubog sa tubig. Sumunod naman si Enrico. Sumisid agad sa malalim. Pagkaahon niya, nakita niya nakangiti ang babae sa kanya. Lumapit siya, kinulong niya ito sa bisig niya. Parang first date. Wala at ng first date ganito, di na ako lalayo. Humawak ang babae sa kanyang leeg. Hindi ka rin nawala. Ako lang ang naglaho. Bumalik ka naman. Hinawakan ni Enrico ang pisngi nito. Para sa pamilya, gagawin ko ang lahat. Enrico, tinatanggap pa ba lahat ng bago sa akin? Mahal ko ang kahit anong bersyon mo, Camila. Kahit ilang bersyon pa yan. Hinding-hindi kita bibitawan. Hinalikan siya nito, dahan-dahan, puno ng pagsisisi, pangungulila at muling pagtanggap. Naglakad sina Enrico at Camila pabalik sa kubo. Basang-basa ang buhok at katawan. Humahalik ang malamig na hangin sa kanilang balat. Pero hindi nila pinansin ang ginaw. Dikit ang katawan niya kay Enrico, habang sumasayad ang mga paa nila sa buhangin. Sa bawat hakbang, humuguhit ang tubig dagat na para bang nililinis ang bakas ng nakaraan. Pagpasok nila sa bahay, lumapit agad siya sa lumang aparador at kinuha ang tuwalya. Iniabot niya ito sa lalaki.
Magayos ka, baka sipunin ka pa. Tinaas naman ito ang kilay. Ako? Di ako sinisipon. Ganon. Tumawa siya bago pinunasan ng sarili habang nakatitig dito. Ikaw ang mas may kailangan ng warm shower. Nanginginig ka na. Lumapit sa kanya si Enrico at niyakap siya. Thank you Kasi hindi ka sumuko. Kahit wala ako. Kahit nasaktan ko kayo. I was too in love to just let you go. Naupo sila sa sahig na may banig, malapit sa fireplace. Umuugong ang apoy habang naglalabas ng init. Umupo siya sa kandungan ni Enrico habang nakasandal ang ulo niya sa dibdib nito. Minsan, iniisip ko kung babalik pa ba talaga ako sa dati. What do you mean? The old cool me. Hinawakan ito ang baba niya at tinapat sa kanya. I don't care about it. Bumalik ka man o hindi, okay lang. Ang mahalaga nandito ka pa rin. Di ka ba natatakot? Saan? Kanino? Sa'yo? No. Kahit sa pagkawala mo ulit, hindi ako matatakot kasi alam kong babalik ka sa akin. Gusto kong magsimula ulit. Bilang asawa mo. Pakasalan mo ako ulit, Enrico. Napatitig ang lalaki sa kanya. Ngayon na? Ngayong gabi. Not in church. Not in front of any people. Tayo lang, sa harap ng buwan. Sabay silang lumingon at nakita ang mga bata na nakatayo na sa hallway. May kanya-kanyang balot na kumot sa katawan. Ano po, ikakasal na kayo ulit? Tanong ni Riza. Pwede ba kaming flower boys? Sabay tanong ni Namon at Rami. Kahit wala kayong bulaklak, flower boys pa rin kayo. Tumakbo ang mga bata papunta sa sala. Naglatag ng kumot ang mga ito. Nilagay sa gitna ang isang kandila. Umikot sila doon na parang nagsisimba. Samantala, kinuha naman ng lalaki ang lumang singsing mula sa drawer sa gilid. Lumapit ito sa kanya. Hindi ko alam kung sapat pa to para sa pangalawang pagkakataon. Pero gusto kong iaalay sa'yo ang puso ko ng buong buo. Tumingala siya habang mangiyak-ngiyak. Wala nang ibang lalaki makakakuha niyan, Enrico. Sa'yo lang ako. Isinuot ni Enrico ang singsing sa daliri niya. Kinuha naman niya isang rosary bracelet at sinabit sa braso ng asawa. Pagkatapos ng kanilang maikling kasal, naghapunan silang 8 sa harap ng fireplace. Tinadtad ni Paul ang tuyo habang si Riza naman nagprito ng itlog. Naglatag ng saging si Rami at tinimpla ni Mo ng tsokolate sa kaldero. Umupo siya sa gitna ng mga ito habang si Enrico nagbantay ng pinto. We should sleep early para makapagpahinga kayo na maayos. Malamig ang hangin sa east na syelo. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at hampas ng alon ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Nakaupo si Enrico sa porch. Suot ang itim na tactical gear. Kumakagat sa kanya ang lamig, pero hindi siya gumalaw. Nakatitig siya sa langit habang pinipisil ang baril na nasa gilid ng upuan. Nasa harapan niya isang maliit na notebook. Nandun ang pangalan ng bawat taong nagtaksil, pumatay at tumarget sa pamilya niya. Lumapit si Lem, ang kanang kamay niyang dating underground intel officer. Tahimik itong tumabi sa kanya at nagsindi ng sigarilyo. Tapos na ang preparasyon. Nasa bangka na ang mga tao. Pagsabay-sabay tayo lumusob, wala na atrasan. Are you ready to fulfill our plan? Tanong ni Enrico, na hindi tumitingin dito. Tumango naman si Lem. Handang mamatay ang bawat isa, bossing. Kasi alam namin ito na yun. Hindi na ito para sa teritoryo. Para nito sa mga bata. Sa asawa mo. Para sa pamilya Palma. May last minute instruction ka pa ba, boss? Target si Don Alvarez. Pero wag niyong kalimutan ang anak niya si Renzo. Siya ang utak ngayon. Dadaan tayo sa warehouse nila sa pier. Tumango siya. Lalagyan natin ng C4.
Kapag umabot tayo sa headquarters, gusto kong wala ng backup ang mga gago. Pumikit siya saglit. Sa isipan niya naaalala niya ang halakak ni Rami. Ang masiyang sigaw ni Mon habang naglalaro sa buhanginan. Naaalala niya ang halik ni Camila sa batok niya habang nagluluto ito ng almusal kaninang umaga. Pero hindi niya ito maaaring dalhin sa laban. Hindi niya isasama ang mga ito. Tahimik siyang pumasok sa silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatulog si Camila habang yakap ang mga anak. Lumuhod si Enrico at hinalikan ang ulo ng bawat isa. Dumampi ang labi niya sa noo ni Camila. I love you. But I can't let you be with me in hell. Ipinatong niya ang isang sulat sa ibabaw ng una ng asawa. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Hindi na siya lumingon pa. Pagdating niya sa bangka, sumalubong si Lem at sinanyasa ng mga kasamahan. Nasa 12 silang lahat. Lahat veterano. Lahat may utang na dugo. Sa warehouse muna tayo. Pagdating natin sa pier, kailangan sabay-sabay ang putok. Sa mainland, binaha ng dugo ang warehouse. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril habang sumabog ang unang C4. Nagulat ang mga bantay. Hindi na nakahawak pa sa baril. Tumalsik ang katawan ng isa habang tinamaan sa leeg ang isa pa. Binaril ni Miguel ang rooftop guard mula sa katapat na gusali. Sumabog ang ulo ng lalaki bago pa ito makasigaw. Pumasok siya sa loob. Nakatayo si Renzo doon. Hawak ang isang AK-47. Pero nabigla nang makita si Enrico na walang takot na lumapit. Palma? Hindi ko na gusto magsalita. Tumakbo si Renzo pero hinarangan ito ni Lem. Tinulak niya ang baril at binaril ito sa hita. Agad na napaluhod si Renzo. At bago pa ito makasigaw, tinadyakan na nila ito sa muka. Binigyan ka na namin noon ng pagkakataon dati. Tinanggap ka niya. Pero ikaw ang dahilan kung ba't nawali sa akin ng asawa ko. Hindi ko yun. Binaril ni Enrico ang tuhod nito kaya hindi nito natuloy ang sasabihin. Ayoko na marinig ang paliwanag mo. Nilapitan niya ito at dinampot ang granada. Isinaksak sa bulsa ng lalaki. Sabihin mo sa tatay mo, darating ako. Umalis siya mula sa warehouse. Iniwan si Renzo na nagkukumawala sa sahig. Sa likod niya bumilang ng 3 si Lem bago pinasabog ang lugar. Pumutok ang mga barel ng gasolina. Umuga ang lupa sa lakas ng pagsabog. Sa hideout ni Don Alvarez, nagpaikot ang mga tauhan. Naganda ang buong compound, alam nilang paparating na si Palma. Hindi na gumamit ng pasikot-sikot si Enrico. Pinatumba niya agad ang 2 gate guards gamit ang rifle. Sumabog ang pader nang pasabugin nila ang likod ng compound. Pasok. Umuulan ng bala sa loob ng gusali. Tumatalsik ang mga dugo sa pader. Tinamaan sa braso si Lem pero hindi ito huminto. Tinakbo nito ang hallway habang umiiwas sa shotgun blast. Si Enrico naman, hindi nag-aksaya ng oras. Sinugod niya ang private room ni Don Alvarez. Agad na pinusasa niya ang 2 gwardya gamit ang zip tie. At sa gilid ng silid, natagpuan niya nakaupo si Don Alvarez. Suot pa rin ito ang puting barong, may hawak na alak. Matagal na kitang hinihintay, Enrico. Wala parang kahapon lang kinakarga kita nung bininyagan ka. Stop that. You didn't save me. Ginamit mo ako. Malamang, anak ka ng kaaway ko. Pero minahal ka pa rin ng pamilya ko. Kaya ba't mo pinapatay ang sarili mong kapatid? Minahal? You're the very reason behind my wife's disappearance. It's for your own good, Enrico. Naging hadlang siya. Isang putok lang ang sumunod nang matapos itong magsalita. Tumumba si Don Alvarez sa sariling mesa. Tumigil sa paggalawang demonyong nagpalala ng lahat. Asshole. Pagbalik sa bangka, duguan si Enrico. May tama siya sa tagiliran pero nagawa pa niya umupo sa harapan. Nakatingin siya sa Isla Cielo. Malapit na sila. Boss, kaya mo pa? Lumapit si Lem. Pauwi na ako sa pamilya ko. Paglapag sa isla, bumaba agad si Paul at sinalubong ang bangka. Kasunod dito si Camila
Naka-nightgown pa, hawak ang sulat. Ba't mo kami iniwan? Lumingon siya bago tumayo kahit nanginginig. Mas ligtas kayo kung wala ako. I had to do it. Alone. You're so stupid! Sambit ni Camila habang umiiyak. Hindi mo kailangang mamatay para sa amin. Kasama mo kami, di ba? Lumapit ang mga bata bago mabilis na niyakap siya ng mga ito. Kahit nabasa na ng dugo ang buong katawan niya. Yumakap si Mon sa kanyang binti. Daddy, wag ka na ulit umalis. Umiling siya. Hindi na. Nandito na ako. I won't leave. Tapos na ang digmaan. Maagang sumikat ang araw sa Isla Cielo. Pumapasok ang liwanag sa puting kortina ng kwarto. Sa kama nakahiga siya. May benda sa tagiliran. Nangingitim ang ilang bahagi ng braso. Nananakit pa ang kalamnan. Pero humihinga pa rin siya. Buhay pa rin siya. Umupo si Camila sa tabi niya nakasuot ng simpleng oversized t-shirt at shorts. Hindi siya nito iniwan buong gabi. Pinunasan nito ang pawis niya. Pinalitan ng bandage, pinainom ng gamot tuwing oras. Wala itong reklamo. Kahit masakit pa rin ang loob nito sa biglaang pag-alis niya kagabi. Nagmulat siya ng mata. Una niya nakita ang mukha ni Camila. Nakayuko at tulog habang nakapatong ang ulo sa kama. Camila. Napabalikwas ito nang marinig ang sinabi niya. Enrico, thank God gising ka na. Ang dami mong sugat. Akala ko. Hindi kita iiwan. Hindi na. Pinisil niya ang kamay nito. Promise me that's the last time. Hindi ka na pwedeng umalis na hindi nagsasabi. Tumango siya. Of course. Bumukas naman ang pinto at nagsilipan ng mga bata. Nang makita nilang gising na ang kanilang ama, sabay-sabay silang sumugod sa kama. Doon siya ginulo ng mga anak. Nagpasaway pa ang mga ito at humiling sa kanya. Samantala sa isang tabi umiiyak si Camila ng tahimik. Pinunasan nito ang mga mata habang pinagmamasa ng mga anak na nakapatong sa dibdib ng kanilang ama. Sige na mga anak, magpapahinga muna si Daddy. Kailangan niya pa magpahinga at matulog. Bumaba na ang mga ito. Tinulungan ni Bren ang mga kapatid. Ito ang pinakabunso na naging pinakamatatag. Paglabas ng mga ito, agad na sinara ni Paul ang pinto. Umupo si Camila sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Enrico. We were so afraid. Alam mo ba buong gabi ako nagdasal habang binabasa yung sulat mo? Natakot din ako. Akala ko kasi, kung mawala ako, magiging ligtas kayo. Hindi mo naman kailangan mawala eh. Ang gusto lang namin malaman mo na mahal ka namin. At kailangan mo magsabi sa amin kung anumang desisyong gagawin mo. Para saan pa naging pamilya tayo? Let's start over. Let's move to another country and live peacefully. Napatigil si Camila at kalaunan napangiti sa kanya. Malamig ang simoy ng hangin sa Italian countryside. Sa isang maliit na bayan sa Tuscany, tiningala ni Camila, Evangelista Palma ang kalangitan habang naglalakad sa pagitan ng mga tanim na ubas. Suot niya ang maluwag na sweater at faded jeans. Bitbit niya ang basket ng freshly picked grapes para sa agahan nila. Ma, si Rami hinabol na naman yung bibe. Sigaw ni Bren habang sumisilip sa balkonahe. Napatawa na lang siya sa sinabi nito. Nahulog pa siya sa damuhan. Mas lalo siyang natawa doon. Umikot si Bren at muling pumasok sa mansyon. Sa veranda naghihintay na ang mahabang wooden table na puno ng tinapay, keso, prutas at juice. Nakahilera doon ang 6 na magkakapatid. Mas matatangkad na, mas malalakas na ang tawanan. Lumabas si Enrico mula sa kusina, may hawak na tray ng scrambled eggs. Suot nito ang simpleng white shirt at apron. May beard na ito ngayon, bahagyang kulot pa rin ang buhok, at halatang mas payapa na ang itsura.
Breakfast is served. Anito habang inilalapag ang pagkain sa gitna ng mesa. Sinong gutom? Sabay-sabay naman na nagtaas ng kamay ang mga bata. Nang makarating siya sa veranda, masuyo siyang hinalikan ni Enrico sa pisngi. Napuno mo yung basket? Oo, no? Fresh na fresh. Ang ganda ng tanim ngayon. Next week, pwede na tayong gumawa ng sariling wine. Mabuti pa. Gumawa na rin tayo ng label. Palma Family Reserve. Mas bagay, Palma and Camila Vineyard. Nagpalitan sila ng ngiti. 3 taon na ang lumipas. Simula nang iniwan nila ang Pinas. Pumunta sila ng Italy para magsimulang muli, malayo sa gulo at trahedya. Matapos ang agahan, hinugasan ni Paul at Riza ang pinggan. Pinunasan ni Mon at Bren ang mesa habang si Rami at Peter nagwalis sa veranda. Hindi na nila kailangang utusan ng mga ito. Kusang loob nilang ginawa ang gawaing bahay. Naalala mo yung unang buwan natin dito? Tanong niya habang nakaupo sa duyan. Si Enrico nasa tabi niya. Naalala ko, walang internet. Hindi sila sanay sa gatas na hindi branded. Samantalang ako, laging umiiyak kasi hindi ko alam kung paano magluto ng lasagna. Pero natutunan mo rin. At ngayon, kaya mo nang lutuin. At kaya mo nang talunin yung chef dun sa dulo ng kali. Natuto ka na rin magtanim ng basil, rosemary. Hindi na bumubunot ng baril. Kahit na may naririnig na helicopter. Napatawa si Enrico. Ginusto ko talaga to. Camila, tahimik na buhay. It's just us, our humble home, our peaceful life at ikaw. Mainit ang sikat ng araw sa Tuscany pero banayad ang hangin na dumarampi sa balat ni Camila habang nakatayo siya sa gitna ng vineyard. Suot niya ang eleganteng white sundress, may mga bulaklak sa buhok at nasa kamay ang isang bouquet ng lavender at sunflower. Ang paligid puno ng kahoy na may matanglawing bulaklak. Sa gitna ng taniman ng ubas, itinayo nila ang altar. Simple na gawa sa kahoy at may puting telang dumadaloy sa hangin. Tumugtog ang violin mula sa speaker. Lumakad si Camila sa aisle, habang nakatingin si Enrico sa dulo. Tumigil ang babae sa harap nito. You look beautiful. Bulong ni Enrico. You look like a piece. The piece that I want to attain since then. Humakbang si Bren na may hawak na maliit na Bible. Ito ang nagsilbing tagabasa ng vow. Nagpalitan ng panata sina Enrico at Camila sa harap ng mga anak nila. I chose you when the world wanted me dead. And I'll keep choosing you now that I choose life. I forgive you. I believe you and I love you. No memory, no pain. No ghost will take this away. Nagpalakpakan ng mga bata. Nagtawanan sila habang umaakyat sa altar para sabay-sabay na yakapin ng mga magulang. Isa silang buong pamilya. Ang mumunti at masayang pamilya na kanilang binubuo. Wala nang gulo. Wala na silang pangamba. Sa reception, nagtulungan ng mga bata. Ladies and gentlemen, may I present Mr. and Mrs. Palma? Saad ni Peter. Lumapit si Camila at Enrico sa gitna ng dance floor. Tumugtog ang paborito nilang kanta. Nagyakapan ng mag-asawa habang sabay na umiindayog sa mabagal na tugtog. Nagpalitan sila ng tingin, walang salita, pero damang-dama ang bawat paghinga. Kinagabihan, sabay-sabay silang naglatag ng banig sa ilalim ng fairy light sa veranda. Tinapos nila ang gabi sa pamamagitan ng storytelling na gustong-gusto ng kanilang mga anak. Kahit na teenager na ang mga ito ngayon. Dad, thank you for letting us experience this. Saad ni Rami. You should thank your mom because she brings out our peace. Ngumiti naman si Camila at tinignan ng mga anak. We chose this life because of you. We fought, bled, and ran, but now we live. Napangiti naman ang magkakapatid. Nag-asaran pa ang mga ito
Dahil pare-pareho ng humor ang mag-aama. Sabay-sabay silang tumingin nang ituro ni Paul ang shooting star. Tumahimik sila para mag-wish. Walang nagsalita. Wala na munang nagbiro. Lahat ay nag-isip. Sabay-sabay. Tahimik. Habang pinakikinggan ang pintig ng puso na punong-puno ng pagmamahal at katahimikang sila mismo ang pinaglaban. Sa ilalim ng mga bituin, niyakap nila ang isa't isa. Wala nang naiwan. Sa wakas wala nang lumisan. Sino nga ba mag-aakala na ang mga batang nagligtas kay Camila noon ay ang mga batang sa kanya rin nagmula, na kinalimutan ang kanyang isip ngunit natagpuan ang kanyang puso, at ang kanyang asawa na mas pinili ang payapang buhay na kasama sila, malayo sa lahat ng kapangyarihan na ninanais ng iba. Ito ang kanilang wakas, ang kanilang tahanan, sa piling ng isa't isa. The end.